Thirdly, nagsorry sa mga kapatid nating Muslim. Luni, sinabing pinanindigan na lang sana ng PSP ang pagkapanalo ni Mot. At Delo, reaksyon sa unang round ng isabuhay. So tara. Sa labang Thirdly versus Saki noong nakarang Aon 15, may linya si Thirdly about sa mga Muslim na ang trabaho ay nagkakabit ng tempered glass sa cellphone dahil may lahi daw na Muslim si Saki. Kaya isa ito sa napili ni Thirdly na itapik. Tanong lang, Muslim ka ba talaga? Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. Muslim, kinaangas mo ba yon? Di ba subukan mo magdasal sa harap ko? Irarasenggan kita. Matapos nga ma-upload ang nagsabing laban, maraming mga fans na nagsabi na hindi magandang linya ang binitawan na yan ni Thirdly about sa mga kapatid nating Muslim na marangal na nagtatrabaho at hindi daw dapat yung pagtawanan. Kaya sa laban nga ni Thirdly kay Katana, itong kakatapos lang na second sight 14. After nga ng laban nila, ay nagsorry si Thirdly sa mga kapatid nating Muslim na na-opened niya sa naging laban niya kay Saki. Sinubukan din mangupal, laban kay Saki, kaso epic gagi ang kulit. Magkabit daw ng tempered glass kasi Muslim. Tapos biglang binawi lang ulit. Anong respeto sa mga kapatid nating Muslim? At bigla kang tumutupi. Na-realize mo din no, nasa Mindanao ka uuwi. Yun, syempre gusto ko din i-take yung opportunity na to na humingi ng sorry sa mga kapatid natin diyang Muslim na na-offend sa huli kong sinabi. At sana tanggapin niyo itong paghingi ko ng sorry. Ayun, maraming salamat and huge respect sa kahit anong profession, religion, o kahit anong asal. Maraming salamat eh. Ayun, salamat sa suporta. Bawi tayo. Sa kabilang balita naman, maganda ang pagsisimula ng PSP noong 2023 dahil sa magagandang match-up na binibigay nito sa mga fans. Gaya na lang ng Apex vs M-Site, Akata vs Pistolero, nabigyan din ng pagkakataong bumatel muli ang mga dating battle MC tulad ni Andy G at marami pang iba. Kaya bawat upload noon ng PSP ay million views dahil sa mga match-up nito na parang pang main event. Dito din nangyari ang dream match na Romano vs Unico. At sa paglabas nga ng lineup ng tournament ng Matira Mayaman, lalong dumami ang bumilib sa PSP dahil sa mga kasali na nasabing tournament na puro champion. Pero ang lahat ng pagpupugay na yon ay panandalian lang pala dahil sa pagsisimula pa lang ng tournament ng Matira Mayaman, naging controversial na agad ng labang Mot vs J Black dahil sa pagbali ng desisyon ng pagkapanalo ni Mot. Kahit wala si J Black dito, kasi ako talaga, kaya tumagal yung judging, tinignan ko yung, ako personally, J Black talaga ako dun eh. Totoo talaga. Eto si Mot, kapatid ko. Pero first time ever na babaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J Black. Okay? Nireview nga ni Flake G at Looney ang nasabing laban at sinabi nga ng hari ng tugma na sana daw ay pinanindigan na lang pagkapanalo ni Mot. Ano na lang sa akin dyan, dapat pinanindigan na lang. Subjective to eh. Hindi, ako lang naman eh. Hindi ko naman sinabi na dapat ito yung ginawa nila. Pero kung ako yung nasa kalagayan, kung sino yung nanalo, dapat din na lang iniba. Kung misjudged yun, kasama na lang sa ano yun, sa kwento. Hindi, kasama sa trial and error ng ano yun eh. Hindi, tsaka sa kwento na parang kung i-reference yung battle na yan, masasabi na misjudged battle yan. Kumbaga magagamit yan sa mga reference sa mga susunod na laban nila. Kaysa ipilit mong baguhin yung history, eh di wala na tuloy. Kumbaga pati yung, di ba, ang daming naapektuhan eh. Naapektuhan yung credibility ng liga, naapektuhan yung credibility ng judges, yung credibility ng mga kasali dyan. Tsaka ni Pibus din. Oo, di ba? Dapat hinayaan Kasi na dalawang lang beses siya. na binito eh. Kasi yung judging yan live eh. Hindi naman yan parang katulad dito na tinitinan talaga natin bawat pasilyo. Pero sa kabilang banda, naintindihan din ni Looney at Flake G kung bakit binali ni Pibus ang naging desisyon sa naging laban. Di ba, intindihan mo rin kasi syempre nandun sila sa Cebu niyan eh. Oo. Tapos, syempre, hindi mo teritoryo, hindi mo lugar. Mahirap Tsaka din. first year ng liga na yan eh. Hindi naman siya ganun ka... Kaya ano rin eh, kumbaga sa ano ni Phoebus, ba't niya ginawa yun? Feeling ko, natakot din siya for their safety. Pwede. Pero... Diba? Hindi natin din masabi kasi... Wala tayo dun Wala tayo dun eh. At sa huling balita, naging solid nga ang elimination round ng isabuhay tournament. Expect the unexpected talaga pag isabuhay. Maraming mga performance na hindi inaasahan.
Kahit nga si Delo sinundan ng bawat laban ng isa buhay. At ito ang naging reaction niya sa bawat laban.